Hallelujah. At tayo dadako na sa pinakamahalagang bagay ng gawain natin. Yun ay pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. At pag-ibigay sa ating pastor, awitin natin, I will run to you. Brad. Hallelujah. Rise is on the sparrow, in your hands it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. Call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. Hallelujah. To you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace. Amen. Hallelujah. And I will Pastor Ed? to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will Glory. Amen. Glory. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory. Basa po tayo ng ilang talata dito sa aklat ng John. Kay John, 1 John. 1 John chapter 1 verse 7 at Revelation 13 verse 16 to 18. Sige, isang kapatid ang hiling natin na bumasa. 1 John. Yun na lang, mas malaki dito. 1 John, verse 7.
Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Okay. Kung Revelation 13, verse 16 up to 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siya ay mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siya ay bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Last verse, Galatians. Galatians 2, verse 16. Bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsasampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang laman. Diretso mo na yan hanggang 21. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo aring ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kaibubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko naiwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Amen. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming pong salamat sa mga salitang ito na aming binasa. Ikaw magbigay ng kaunawaan at kapahayagan sa bawat isa. Gamitin mo ang iyong alipin, Lord, suguin mo ang Espiritu na magbigay sa amin ng pagtuturo at pagpapaunawa ng mga bagay na ito, Panginoon, na naririto sa iyong banal na kasulatan. Abutin mo ang lahat ng kahilingan ngayong gabi. Tugunin mo ang lahat ng pangangailangan. At ikaw ang patuloy na madakila at mataas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord. Purihin ka. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang gabi sa lahat. At medyo marami-rami tayo ngayon. Diba? Ng konti. Dahil may mga alarma. Diba? May alarma eh. Pag may alarma, medyo ang mga simbahan napupuno ng tao. Tignan mo mga simbahan ngayon sa Katoliko, maraming nagsisimba. Okay? At dahil ang angel of death ay gumala na naman. Diba? When I see the blood, I will pass over you. Kaya napakahalaga na ikaw ay may token. Dahil lalampasan ka ng tinatawag na anghel ng kamatayan. Amen. At although sabing ganon, magkakaroon ng mga earthquake in diverse places, rumors of wars, pero hindi pa yan ang end. Diba? Sabi nga ni Brother Nato, ang end ay intensity 9. Diba? Merong isang pelikula na pamagat yata ng Lion Roaret, at ginawa ng mga end time
na kung saan ang pinaka-great earthquake ay pinakita, nilagay doon yung intensity 9, pinakita yung intensity 7, ayan, intensity 8, nilagay sa computer, hindi na tinuloy eh. Dahil yung intensity 9 ay walang matitirang structure eh. Diba? Kaya yan po ay nakatalaga, diba, na merong great earthquake sa Bible. Pag tinanong kayo, totoo ba talaga yan? Sabihin mo, totoo talaga na nasa Biblia, great earthquake, di ba? Merong ang mga PBOX at ang mga nag-aaral tungkol sa lupa, may tawag sila diyan eh, di ba? Yung ano ba tawag nila diyan, yung big, ano tawag doon? O yun tinatawag na Big Bang o Big the Big One. Meron silang sinasabi yan. Okay? At patuloy tayong manalangin na mga kapatid tayo ay nalagyan at napagkalooban na ng dugo ng Panginoon, ang ating mga sambahayan, ang lahat, upang ang Diyos ang mag-ingat sa atin. Okay? At yan po ay paulit-ulit nating maririnig. Diba? Sabi nga, rumors, earthquake in diverse places. Matthew chapter 24 ay nandyan po yan. But we believe hindi pa yan ang end. Bago dumating ang end, meron mo ng rapture, may pag-agaw. At ang mga naglingkod sa Kanya ay Kanyang aagawin. Nais kong i-share sa gabing ito itong isang tema na dito lang sa verse 9 ng Galatians 2. Okay, when James and Cephas and John, who seems to be pillars, perceived the grace that was given unto me. They gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Mga kapatid, itong tinatawag na tema na nais kong i-share ay itong tinatawag na right hand of fellowship. May dalawa lang klase ng tinatawag na right hand of fellowship. Diba? Kapag hindi kay Kristo ang right hand of fellowship mo, malinaw sa diablo to. Diba? Can you say amen? No man can serve two masters at the same time. Dahil hindi papayag si Kristo, may right hand of fellowship ka sa Kanya, and at the same time may right hand of fellowship ka rin sa diablo. Hindi po pwede, mga kapatid, sasabihin ni Kristo, sige na, doon ka na lang sa diablo para hindi ka mahirapan. Amen? Dahil siya rin na nagsabi sa Scripture, no man can serve two masters at the same time. Amen? Kaya meron lang tinatawag na iisang right hand of fellowship na nagaganap sa bawat mananampalataya. So, dito sa tema, si James, si Cephas, si John, mga haligi ng Jerusalem, ay kanilang na-discern, kanilang nakita ang biyaya na ito na binigay kay Pablo at kay Barnabas. Diba? Kaya sila ay nag-alok ng tinatawag na right hand of fellowship. Sometimes, mga kapatid, ang right hand of fellowship ay nagmamanifest kapag nakita mo ang evidence, di ba? Kaya si Paul ay mayroong tinatawag na evident fruit ng ministry, na siya ay prophet, can you say amen? Na siya ay apostle, na siya ay man of God, at na-perceive yun, napagtanto, nakita ni Cephas, John. Kaya sila nag-open ng right hand of fellowship. Pag sinabing right hand of fellowship, mga kapatid, parang ano yun? Parang blood compact yun. Diba? Na talagang yan ay ibinigay mo ang iyong right hand of power. Okay? Sa Bible, meron ding tinatawag na dalawang mark na makikita tayo dito sa mark of the beast. Yung isa ay mark on their forehead. Diba? At ang isa ay mark on their right hand. Okay, at na hindi po ito literal na mga tato sa noo o tato sa kanang kamay. In-explain ni Branham na ang right hand
yung tinatawag na mark on their right hand is their fellowship. Ito yung tinatawag na mark. Ito yung sign ng kanilang fellowship. Mark on their forehead ay ang kanilang revelation. Kaya kung ano ang pagkakaunawa mo, kung anong revelation mo, di ba, kung saan ito nakasalig, yun ang tatak na taglay-taglay mo. Can you say amen? Kaya kung si Kristo ang tinatawag na tinanggap mo at pinaniwalaan mo, ang kapahayagan na sumasa iyo ay kay Kristo. Diba? Ang seal na nasa iyong noo ay ang seal of God. Can you say amen? Meron ding tinatakan na 144,000 sa kanilang forehead. At yun yung tinatawag na seal of God. Amen? At we believe in a baptism din ng Holy Ghost. Kaya dito po sa ating pag-aaral, napakahalaga mga kapatid na makita natin ang kahalagahan ng right hand of fellowship. Diba? Kaya dito sa tinatawag na ministry ng mga apostles, sa kanilang time, meron din pagkakababahagi, meron din tinatawag na divided opinion, diba? On lesser point, on major issue, meron din tinatawag na controversy sa kanilang time, at yun ay naganap between Peter and Paul. Okay? Napansin mga kapatid yon ni Paul na si Peter or si Cephas, mga kapatid, ay merong reservation. Pagkaharap niya mga Hudyo ay Hudyo siya. Pagkaharap niya mga Hentil ay Hentil siya. Umaayon siya sa circumcision. Pag Hudyo ang kanyang kaharap, pag Hentil naman ang kanyang kaharap, ay parang tineturn down niya ang circumcision. So makita natin na naging bias si Peter, na tinatawag na Cephas. So nirebuke siya ni Paul. Diba? Dahil kung ang isang tao ay tumatayo na sa pananampalataya, hindi na siya masasaklaw ng tinatawag na batas. Hindi na siya masasaklaw ng tradisyon. Can you say amen? Dahil po ang pananaw ng mga Hudyo pagdating sa circumcision ay tradisyon. Can you say amen? Kaya binakbakan ni Paul yung tinatawag ng mga traditional belief. Diba? Pag si Kristo na ang tinanggap mo, ikaw ay hindi na Hudyo, hindi na Griego. Amen? Ikaw ay tinatawag na kakaibang mamamayan. Another citizen ka na. Hindi ka na citizen ng tinatawag na mundong ito. Ikaw ay magiging heavenly citizen. Amen? Ang nationality mo ay Christian. Amen? At ang tinatawag na headquarters mo ay ang New Jerusalem. So makita po natin na sabi sa 13, and the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Minsan po, mga kapatid, kadikit mo na, nauga pa. Si Barnabas, can you say amen? Medyo nauga pa. Na-carried away ng kanilang dissimulation. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. So makita po natin, no, mga apostol na po ito, no, sa kanilang time, may ganyan pa rin sila na tinatawag na partiality. Si Paul ay nandyan, nirebuke niya, sinaway niya, amen, ang tinatawag na mga hindi planchadong kaunawaan sa kanyang mga kabrother. So sa atin po mga kapatid na naniniwala sa mensahe, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Ay hanggat ikaw ay nakapailalim sa works of the law, ay hindi ka maaaring ganap. Walang laman na maaaring ganap. Kaya tumatayo tayo mga kapatid sa faith. Tumatayo tayo sa tinatawag na justification by faith.
Kaya tayo ay palalayain ng Diyos sa lahat ng dissimulation, sa lahat ng partiality. I-deliver niya tayo sa lahat ng tinatawag na mga sin. Amen. Ise-separate ka ng mensahe sa sin. Okay? Sa ating tema, nais kong ito ang ating himayin, yung right hand of fellowship. Mga kapatid, iba po ang tinatawag na fellowship sa church, iba ang fellowship sa trabaho, iba ang fellowship sa magkakamag-anak, iba ang fellowship ng tinatawag na neighborhood fellowship, naiiba ang fellowship sa church. Can you say amen? Sometimes napasama kayo sa mga brotherhood, fraternities, diba? At iba-iba pang mga samahan, diba? Iba-iba pang mga asosasyon, diba? At nire-required ng bawat asosasyon ang iyong 100% loyalty, diba, sa iyong tinatawag na association or tinatawag nating group na iyong mga kinaaniban at sinamahan. Right? Pero pagdating sa mensahe ay naiiba. Diba? Ang mensahe ay kailangan i-display mo yung right hand of fellowship. At kinakailangan maintindihan mo kung ano yung tinatawag na right hand of fellowship. Right? Hallelujah. Pag ang tinayuan mo ay mensahe at dito ay ibibigay mo ang right hand of fellowship, mas higit ito kaysa sa pampisikal mong buhay. Diba? Pag nasaling ang tinatawag na buhay mo, pampisikal, mas higit ang right hand of fellowship dito sa mensahe. Kasi minsan po, di ba, may mga pangyayari, magkakapatid, nag-aaway-away. Di ba, magkaka-brother, nagkakatablahan. Sa mga physical na usapin. Di ba? Sa mga panlupang tinatawag na diskusyonan. Diba? Which is na hindi nararapat sapagkat mataas ang tinatawag na samahan na binuo at tinaguyod ng ating Panginoon. Ito na yung pinakamataas na tinatawag na samahan na sinamahan mo. Diba? Higit ito sa lahat ng samahan. Diba? Dahil dito, mga kapatid, i-give up mo lahat ng tinatawag na contradict. Diba? Lahat ng bubunggo, lahat ng ko-contradict, mga kapatid, sa policy ng tinatawag na mensahe, ay pag-aaralan mo itong isuko. Can you say amen? Kaya itong right hand of fellowship dito, ay ma-achieve mo to, makamit mo to, amen, kung dumating sa iyo ang tinatawag na headship. Amen? Ang susi ay headship sa word. Kung wala kang headship sa word, walang right hand of fellowship. Left hand, pwede. Pero ang message natin, right hand of fellowship. Pag sinabing right hand, this is your power. This is your strength. Diba? This is your position. Diba? Pag sinabing right hand, position yun. Diba? Kaya yung I see the Son of Man sitting in the right hand of God. Right hand of power. Right hand of, ang tawag dito? Position. At ang pinaka-highest position ay right hand. Can you say amen? Ang sabihin ni Pero, mula ngayon, si Joseph ay magiging right hand ko. At kung ano man ang sabihin ni Joseph, ay sinabi ko rin. Mabigat yon. Kaya pag ikaw ay ginawang right hand, mabigat po na posisyon yun. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yung right hand of fellowship, ito na yung tinatawag na pinakamataas na tinatawag na commitment. Di ba? Na pwede mong gawin sa tinatawag na katawan ng ating Panginoon. Amen. Kaya si Paul ay naging tinatawag na sensitibo. Amen. Dahil hindi po kayo makakatakbo, hindi kayo makakalakad, hindi kayo makakahayo kung wala kayong right hand of fellowship. Can you say amen?
Hindi kayo tinatawag na patutuloyin, hindi kayo tatanggapin sa sino man puntahan nyo kung walang right hand of fellowship doon sa inyong pupuntahan. Can you say amen? Kaya bagamat sa iba ang pananaw ay nami-misinterpret ang tinatawag na right hand of fellowship. Amen? Kung ikaw ay bride, pansinin mo si Paul, bride. Si Paul ba ay inutusan ng Espiritu sa lugar na hindi siya tatanggapin? Si Paul ay pinagbawalan ng Espiritong pumunta sa Asia sapagkat ang right hand of fellowship niya ay nasa Macedonia. Can you say amen? Ang mga Macedonian believer, sila yung tinatawag na dumirinig sa salita ng Diyos. Ang mga taga-Asia, gigilitan ka ron. At madadali ang buhay mo at ministry mo ron. Sabi ng Holy Ghost, Paul, dito kayo sa Macedonia. Andyan ang tinatawag na right hand of fellowship. Diyan kayo sa mga taga-Berea. Ang mga taga-Berean ay dumirinig at nakikinig ng Ebanghelyo. Kasi ang panahon po sa Panginoon ay malaga. Sa lahat ng mga anak niya, sa lahat ng mga mananampalataya, mga kapatid, ang Holy Ghost din ay nagli-lead sa atin. Ililid tayo. Pag nag-pray ka, ililid ka niya kung sinong tao ang makakasalamuha mo sa araw na yun. Ililid ka niya kung sinong right channel na pwede mong kausapin. Pag umaalis ba kayo, ganyan ang ginagawa nyo? Pupunta ka sa mga institution, magpe-pray ka, Lord, sana po may bride dito or may friend of the bride. Lord, sana po sa lugar na to ay meron akong kakampi. Magpe-pray ka ng tinatawag na right hand of fellowship mo. Diba? Dahil kung hindi, mga kapatid, mahirap. Sa time na to, mga kapatid, ay identified na ang bride, identified na ang wicked, identified na ang foolish virgin, identified na ang 5 covenants in these last days. Hindi ka na magpipresume, hindi ka na manghuhula sa panahon na to. Meron kang, di ba, nakadao pang palad na tao na parang kumukulo ang dugo sa'yo. Sa kabila ng manifestation na nakikita niya sa buhay mo bilang isang matuwid, malinaw na ang kaharap mo, diablo. Can you say amen? Hindi ka na magpipresume. Di ba? Kasi ang diablo galit sa matuwid. Galit sa sakdal. Kapag na-display mo na ang token, na-display mo na ang life, and at the same time, may tao pa rin gano'n na parang kumukulo ang dugo sa'yo, di ba? Sa pamumuhay mo, the way you speak, the way you talk, the way you preach, the way you live, di ba? The gospel, malinaw, diablo yung nakaharap mo. Hindi mo na pwedeng ipanalangin yun. Na-identified na in these last days. Diba? Kaya sabi sa Biblia, if you reject the seal of God, you will receive the mark of the beast. If you reject the right hand of fellowship with the true bride, you will receive the right hand mark on your right hand. Ganun lang po kasimple, mga kapatid, dahil yung tinatawag na hindi matatatakan, di ba? O pagkakalooban ng right hand of fellowship sa panahon natin ngayon, malinaw na yan ay mauuwi sa boycott. Di ba? Bakit hindi ka nakipag right hand of fellowship sa church? Ting magkikita kayo, iiwas. Di ba? Brad, dalo ka na. Wala namang ibang sasabihin ng bride kundi mabuti. Brad, dalo na. Iwasan mo na iwasan yung tinatawag na ino-offer sa'yo na right hand of fellowship. One of this day, i-reject ka rin ng Diyos. Amen? At ibibigay ka ng Diyos doon sa tinatawag na ka-right hand of fellowship mo. Kaya delikado pa yun eh. Buti pang hindi nyo na iniimbite. Diba? Yung mga taong lagi nyong nakasalamuha, nakita dito. Oh, Brad! 2 months na. Iwas ng iwas. Pag yun ay naging reprobate, magkakaroon ng right hand of fellowship yon sa mark of the beast. Can you say amen?
pag-pray natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga loved ones, di ba? Baka sila, mga kapatid, ay ma-stumble sa truth na to na dala natin. I-share natin ito na may pag-ibig, na may pag-iintay, na may pananalangin. Because sabi nga ng message noong last Sunday, you cannot teach Pentecostal babies, diba? With this supernatural. Pag alam mo, mga kapatid, na ang pangangailangan niya sa Word ay hanggang ganun lang, wala na. Hanggang ganun lang ang may bibigay mo sa Kanya. Can you say amen? Dinalaw mo na, pinuntahan mo na, tinuktok mo na, inamo-amo mo na, then huminto, mga kapatid, ng pakikipag-fellowship sa katawan. Magkakaroon yon isang araw ng right hand of fellowship sa sanlibutan. Can you say amen? Kaya ang bawat tao kasi meron siyang tinatawag na hinahanap. Di ba? Kaya depende sa kanyang kalooban kung anong hinahanap niyang fellowship. Right? Pag fellowship ng matutuwid, ayaw niya, sigurado ang hinahanap niyang fellowship ay fellowship ng mga liko. Di ba? Dahil anong kadahilanan, inaalok ka, inaaya ka sa fellowship ng matutuwid and at the same time, umaayaw ka. Malinaw na ang gusto ng iyong kalooban ay fellowship ng mga liko. You say amen? Kaya sabi nga nun, papaano magsama si Kristo at si Belial? Papaano mag-happy-happy at magkasundo ang isang virgin at harlot? Papaano hindi sila magkakasundo by nature? Papaano ang leon at tupa lumakad na magkasama at nagbibiruan pa at nagtatapikan? Papaano mangyayari? Kaya sabi sa message, how can two walk together except they agreed? So ang fellowship, meron palang magaganap na tinatawag na agreement. Bago maganap ang fellowship, meron mo nang magaganap sa iyo na agreement sa bawat isa sa inyo. Fellowship means two fellows in one ship. Isa lang ang barko. Ipagtitiwala mo ang iyong buhay at ang iyong sarili at sasakay ka ron. Diba? Two fellows in one ship. At magkakaroon kayo ng agreement in one ship. At kapag kayo may agreement in one ship, meron kayong tinatawag na right hand of fellowship. Can you say amen? Kaya pag sinabing right hand of fellowship, na ibigay ito sa iyo, kinakailangan gampanan mo to. Ito ay posisyon. Can you say amen? Ito ay karapatan. Pag binigay sa iyo ang right hand of fellowship, mapalad ka dahil ipinagkaloob sa iyo ang karapatan para tawaging anak ng Diyos. Diba? Pag dito sa church, mga kapatid, inoperan ka, sige, baptize ka na, ito ang mga tinatawag na gagampanan mo, mag-attend ka, diba? Bilang regular member ng church, mag-attend ka, mag-support ka sa mga meetings ng iyong presence, Wednesday and Sundays, camp meeting, joint fellowship, amen, ay karapatan po natin yon na puntahan. Amen. Mag-support sa mga offering, tithings, and mission fund, every fund. Pagdating sa church ay kinakailangan po partakers tayo, part tayo. Diba? Concern sa mga needs, sa mga problem. Diba? Nakikipag-meeting, pag may patawag na meeting, dumadalo. Hindi yung walang pakialam, kasi right hand of fellowship po ang pinag-uusapan natin. Hindi ba? Hindi lang pag mga birthday yan o mga partihan, kundi pag sinabing meeting, andyan ka. Dahil ikaw ay merong right hand of fellowship sa church na yan. Pag sinabing tinatawag na family day, andyan ka rin. Hindi mo i-half day yung tinatawag na Sunday. Diba? Ang Sunday ay whole day. Diba? Malapit na naman ang family day natin. Pag closing prayer, pag dismiss, biglang mga wawala. Diba? At wala nang babalik.
So, asa ng right hand of fellowship doon? Amen? So, sa Sunday ay couples. Mayroong preaching sa tinatawag na couples sa Family Day. Ito na ba Sunday yon? Hindi pa. Sa isa pa. Okay? Kaya wag niyo sabihin, Pastor, busy ako. Pastor, wala kaming baon. Di ba? Pag wala kayong baon, may baon dito na ating pagpuputol-putulin. Di ba? Right hand of fellowship. O may communion tayo. Pastor, I am not prepared. Pag sinabing right hand of fellowship, in-announce ang communion, andyan ka. Ready. Handa na magpartake ng judgment at life and judgment. Communion means judgment and life. Pag communion, Brad, ang daming tinapay. Kukunti ang magma-communer. Diba? Pag sinabing right hand of fellowship, mga kapatid, any fellowship, kailangan, nandyan ka. Every fellowship, andyan ka. Andyan ang support mo, andyan ang presence mo. Ibig sabihin, pinadadama mo, mga kapatid, sa simbahan na to, sa iyo, mga kapatid, na ang pakikiisa mo at pakikisama sa katawan na to ay kanang kamay. Ibig sabihin ng kanang kamay, buong lakas. Can you say amen? Pag kinaliwa mo, di ba? Ano po mga kapatid ang magiging dating pag kinaliwa mo? Ibig sabihin hindi 100%. Kaliwa Inaabot mo yung kanan, Brad. Dito ka na lang. Kaliwa. Kailangan ikanan mo. Right hand of fellowship. Can you say amen? Napakahalaga po nito, mga kapatid. Amen. Dito magmamanifest, mga kapatid, yung attitude mo sa message. Yung attitude mo sa revelation na natanggap mo sa pamamagitan ng right hand of fellowship. Pag iba tumawag sa'yo, nangangatog ka, bilisan mo. Ang bilis. Pero kailangan pag mensahen tumawag sa'yo, mas mabilis kaysa dun sa ibang tumawag sa'yo. Kasi ito yung pinaka-highest form ng tinatawag na fellowship. Diba? Mas mataas ito, mga kapatid, dahil ang pinag-uusapan dito ay life and death. Ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan. Yung business, temporary lang yan. Diba? Pero yung eternal life, yun yung tinatawag na forever. You say amen? Kaya hindi dapat maipagpalit ang tinatawag na right hand of fellowship sa anumang mga right hand of fellowship ng material. Diba? Ilan hindi mababago yung iyong tinatawag na fellowship. Hindi ka makokontrol ng anumang mga physical na bagay dito sa mundong ito. Pastor, nagkasimangutan kami. Hindi ko na kinamayan. Pagdating po sa church, mga kapatid, ay kinakailangan right hand of fellowship. Tatalunin ka ng Katoliko. Sasabihin ng pare, tayo po'y magbatean na. Peace be with you. Peace be with you. Hindi magkakakilala yun. Peace be with you. Peace be with you. Pagdating sa tinatawag na church, galit Hindi po pwede dito yon sa mensahe. Diba? Ano mang emotion mo, isi-set aside mo. Ano mang pagkalugi mo sa negosyo, isi-set aside mo dahil ang pinag-uusapan, right hand of fellowship. Pag right hand of fellowship, pag season na para ikay makinig, makikinig ka na mensahe. Kasi naaagaw minsan ang pakikinig pag may disturbances. Diba? May problema sa ibang fellowship. May problema sa business, may problema sa pamilya, may problema sa sangguniang panlalawigan, may problema sa Supreme Court, may problema sa tinatawag na Court of Appeal, may problema sa Regional Court, may problema sa trabaho, minsan wala na. Apektado na ang kanyang pang-spiritual. Asa si sister, asa si brother? Pastor, naglulugon. Asa na ang right hand of fellowship?
Kasi pag naglulugon daw, masasakit ang mga balahibo. Masasakit ang mga balat. Hindi makatayo at hindi makabangon. Hindi po problema yan. Pag right hand of fellowship, di ba? Isisimba mo yan kahit trangkaso yan. Pastor, grabe, trangkaso na yun. Eh ba? Si pastor ba, may trangkaso, sinisimba pa rin. Umuubo na, tumataho lang. Preach pa rin, tayo pa rin. Kasi dito yung right hand of fellowship ko eh. Can you say amen? Hallelujah. Nandito yung pinakamataas na paglilingkod na pwede mong gawin. Diba? Eh tayo mga believer din, kahit hindi tayo ministro, kahit hindi tayo pastor, hindi tayo worker, kahit member lang tayo, napakahalaga ng ating right hand of fellowship. Dahil ginagawa mo to kay Kristo, hindi sa church na to, hindi sa iyong kapatid, kundi kay Kristo. Ang communion mo ay kay Kristo, sa mensahe ni Kristo na nahayag. Yung mga umalis, burado na sa isip ko yan. Mga walang kwenta na pong tao yan. Dahil ang tinanggihan nila ay ang salita ng buhay. Can you say amen? Paano ka magsisintimiento? Diba? Buhay na walang hanggan. Revealed word na. From A to C, iniwan mo pa. May problema ka kung ganun. Bumitaw ka sa right hand of fellowship. Can you say amen? Kaya mapalad yung nagpapatuloy na nanatili binibigay ang right hand of fellowship sa mensahe. Basta yan, turo na yan. Sabi ni Pablo, gayamat kami o isang anghel ang tumayo. Diba? O magturo ng iba sa amin ang naituro ay inyong itakwil. Putol ang right hand of fellowship. Can you say amen? So mananatili ang right hand of fellowship natin if you walk in the light. If I walk in the light. If we are all walk in the light, we have fellowship one with another. Hindi, pastor, si brother may ginawang ganon. Si sister may kahinaan. Si sister may mga carnality pa. Si brother. Wala po lahat yun, mga kapatid. As long na if you walk in this message, if you believe this message, lahat ng weaknesses mo, mga kapatid, ay mapapagtagumpayan mo sa true fellowship. Can you say amen? Lahat ng multitudes of sin ay matatabunan ng tinatawag na tunay na fellowship. Can you say amen? Kaya nga, anong nangyari, mga kapatid? Dinipahan ni Kristo ang bawat isa sa atin sa Ama. Diba? Kaya sa Old Testament, papatayin niya na lahat ng Hudyo. Sabi ni Moses, Lord, Ama, sandali lang. Ako muna, bago sila. Ang Diyos nagpos. Hindi ko pwedeng patayin ang aking lingkod. Ako ay merong right hand of fellowship dito. Diba? Pero ang Diyos talagang grieve. Grieve siya sa mga Israelita. Kaya lang, para matupad ang kanyang kalooban, kailangan si Moses ay mag-finish contract para maituloy niya ang kanyang tinatawag na paghatol. Can you say amen? Pero as long na si Moses ay nabubuhay, ang Diyos ay hihinto. Can you say amen? Ang Diyos ay hindi huhukom because of Moses. Nakita niyo, mga kapatid, ang paggalang ng Diyos sa fellowship? Can you say amen? Because of Christ, because of this message, tayo, mga kapatid, ay iningatan ng Diyos, pinrotektahan ng Diyos. Diba? Sinecure ng Diyos sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Diba? Isipin natin, bakit Cebu pa? O Bohol pa? Dito na lang, sa Metro Manila. Mas marami talagang matitindi dito. Pero kahit maraming matitinding masasamang tao dito sa Metro Manila, marami pa rin bride sa Metro Manila. Not yet time. Sabi ng angel, destroying angel. Not yet time. Not yet time for the big one. Diba? Ako muna ay kinakailangan mag-pause. Nakadipa pa ang Panginoon sa mga little ones. May mga little ones pa tayo na pahapay-hapay,
Di ba? Na hindi pa talaga nakaposisyon sa right hand of fellowship. Pero kayo dito na meron ng right hand of fellowship. Di ba? Gumagana na ang right hand of fellowship nyo dito sa mensahe. Panindigan nyo na yan at yung mga loved ones nyo, madadala nyo na rito. Amen. Kayo ang magiging tulay, kayo ang magiging pinaka-backer, kayo ang pinaka-magiging daan para sila makatawid dito sa tunay na fellowship. Can you say amen? Kaya ang kahalagaan ng right hand of fellowship, higit pa to sa lahat. Higit pa to sa kayamanan. Higit pa to sa pinakamagandang trabaho sa ibabaw ng lupa. Yeah, 'di ba? Kasi minsan pag sa posisyon, nagkakasiraan, 'di ba? May mga ganyan. Nag-aaway-away, higit pa to sa tinatawag na relationship. 'Di ba? No human sympathy, sabi sa message. Kasi minsan, pag yung tinatawag na relationship na ang involved, ba't ayaw mo magsimba? Kasi si kuya ayaw magsimba eh. Ikaw, ba't ayaw mo magsimba? Si ate kasi ayaw magsimba eh. Kaya kuyog kami. Pag ayaw nila, ayaw na rin namin. Iba po ang mensahe. Walang kuyog-kuyog dito. Kinakailangan meron kang individual dealing. What is the new birth? The new birth is Christ. Revealed to you personally, hindi grupuhan. Hindi clanis. And you say amen? Kasi minsan, pag matamlay ang isa, matamlay siya. Matamlay na rin ako. Ano yung barkadahan? Sa message, mga kapatid, individual ang dealing ng Diyos. Kaya nga tinawag na right hand of fellowship. Kaya nga nasabi ng Bible na work for your own salvation kasi individual dealing. What is the new birth? The new birth is Christ. Revealed to you personally, hindi grupo. Nakukuha nyo, mga kapatid. Sabi ng iba sa body, grupuhan lang yan eh. Sila batak, grupuhan. Walang grupuhan dito, sabi ni Pastor Arman. Anong tingin niyo sa akin? Walang revelation? Anong tingin niyo sa akin? Hindi nagbabasa ng message, sabi nila George. So, ang bawat pastor, pag tumayo sa truth, yan ay personal revelation sa kanila. Walang nagdidikta, walang nangunguna. Ganon din sa bawat isa sa atin, yung ating obedience dito sa message, yung ating pagsimba, yung pagbibigay natin ng right hand of fellowship, sa mensaheng ito, yan ay dealing ng Diyos sa inyo. Can you say amen? No human sympathy. Kasi meron po, di ba, programa, kagaya ng mga Norwegian. Pag-aaralin yung isa sa anak, basta ang ama o ina sisimba. Di ba? Yung mga tinatawag na, ano yun? Tawag doon? Yung paaral. Di ba? Yung mga Koreano, di ba? Basta yung church mo, ipa-affiliate mo. Di ba? Ito. Ano gusto nyo? 3-story? Sige. Pa-affiliate nyo lang sa amin yan, sa Koreano. 3-story yan. Pero mga kapatid, hindi po tayo ganun eh. Can you say amen? Tayo ay tumatayo by faith. Can you say amen? Marami po talagang offer. Di ba? Yan sabi lang ni Ariel, yung pastor nyo, papuntahin nyo lang dito. Ano mangyayari? Lahat ng needs nyo, tapos. Ay, ayaw ni pastor ng string attached eh. Pero totoo yun, sabi nung amo ni Ariel. Papuntahin nyo pastor nyo rito, lahat ng needs nyo, solved. Eh, hindi po ganon ang pagkakatawag sa atin. Ang right hand of fellowship natin, hindi sa material. Ang right hand of fellowship natin, sa truth. Kung nasa ng truth, kung nasa ng revealed word, doon natin ibibigay ang ating kanang kamay. Ang kanang lakas. Kaya mag-ingat po tayo na kung saan-saan natin ibigay ang ating kanang kamay. Minsan may tutok-tok dyan sa amin. Hindi naman po ako suplado, hindi ako maramot. Tutok-tok yan. Ano yan? Para kay Ana. Anong Ana? Santa Ana. Ay, nako. Pasensya ka na. Dito lang kami sa church, namimigay. Ang tinutukoy, piyesta. Diba? Ano mang tinatawag ng mga activities, pang-relihiyon, ay, pasensya ka na. Minsan may tutok-tok. Dito po kami.
Pang youth fellowship po. Baka po may maito. Nako, pasensya ka na. Yung youth nga namin, maraming pangangailangan. Ang right hand of fellowship namin sa aming sarili. Hindi po pagmamaramot yun, mga kapatid. Pinapa-identify mo lang na meron kang tahanan, na meron kang priority, meron kang kanan na pinangahawakan. Can you say amen? Ay makita mo sa mga bus yan. Mag-iikot yan. Diba? Okay yun kung kahit na napakabait ka, pero mali yun. Don't support every denominational move dahil magiging partakers ka ng kanilang kasalanan. Nire-review ko yun eh. Diba? Nire-review ko yun pag nakakuha ko ng pagkakataon. Why, mga kapatid? Hindi po natin kaisa yung mga ganon. Can you say amen? Hallelujah. Magbebenta ng mga candy. Nakabarong yun sa mga mall. Para sa Panginoon po, tulong na lang. Hindi din sa atin yun. Ibang grupo rin yun. Diba? Negosyo yun ni Kibuloy. Ayan, inaano ko na sa inyo, ina-expose ko na. Pag sa mga sasakyan, may mga naka-necktie, namigay na mga supot, kay Periol yun. Negosyo yun ni Periol. Mga identified na mga malalaking grupo dito sa huling kapanahonan. Kaya ang bride, mga kapatid, ang right hand of fellowship nila dito sa church. Dito ang kanilang tinatawag na buong suporta sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Ang mark of the beast, paano nag-materialize ito? Lahat ng tinatawag na membro ng simbahan sa panahon na yon, nang magkaroon ng tinatawag na pag-aalsa laban sa Hudyo, mula sa batang maliit, pag nag-aaral, tinuturuan na kaagad. Pag may nakita kayong Hudyo, eto, pito, pumito lang kayo at ituro nyo, uhulihin nyo. Bata pala hanggang binatilyo, lahat yon mga kapatid, ibinigay ang kanilang right hand of fellowship sa bis. Ang mga magulang nila, ganun din. Pinersecute ang mga Hudyo sa time na yon. Ang mga pangrelihiyon ng mga simbahan, sumali sa marcha. Ba, nakita niyo sa smoke screen? Ang mga nagmamarcha doon, mga pari at madre. Diba? Nangyari yan sa ating tinatawag na mga kudeta. Sino ang mga sumasali? Mga religious movement. Ang bride, hindi mo makikita dyan. Kahit isang bride. May nakita ba kayo isang bride doon? May hawak na placard. Hindi doon ang ating right hand of fellowship. Ibang portion. Diba? Ibang forces yung mga yon. Kaya ang bride hindi sumasali sa mga union, hindi sila sumasali sa mga pagwewelga, diba? Against government, hindi sila sumasali. Against factory o anumang mga pamunuan. Can you say amen? Naunawaan nyo, mga kapatid? Dahil ang loyalty ng bride sa message lang. Ang loyalty nila kay Kristo, doon nila ibibigay ang kanilang right hand of power. Diba? Ang beast, darating ang time, ma-identify nila kung sino ang walang mark of the beast. Kasi i-display ng tao yan sa huling panahon. Pag nag-rapture, obligay nila lahat ng mamamayan na i-present ang kanilang right hand of fellowship. Ang right hand of fellowship, mga kapatid, ang support, ang kanilang strength, diba? Ang kanilang tinatawag na suporta, ang kanilang lakas, madi-display yon, mga kapatid, na sila'y mark of the beast. Diba? Kaya sa time na yon, bata pa lang, pipito, ulihin yung mga Hudyo. Sa time din, ang tinatawag na squeezing time sa 666, lahat yan ang tinatawag na again sa bride. Ituturo ang bride. Yan, mahaba buhok, dyan. Dyan ang bahay. Mapalad ka kung ikaw ay na-rapture na sa time na yan. Pag hindi ka pa na-rapture, yun ang problema. Kaya ang pag-asa nating lahat ay rapture. Dahil merong boycott. Binigay nyo ang right hand of fellowship nyo kay Kristo, yung other side naman, boycott. Yun ay magiging kalaban ninyo
sa mensahe. Sila mga antichrist. Maraming mga antichrist na naglipa na. Ang ibig sabihin ng antichrist, anti-word. Anti-bride. Galit sa bride. Yan makikita mo yung nagsasabi, I hate the bride. Antichrist yun. Di ba may kumantang isang musician, si Jenny, Jenny Gunn ba yun? Oo, di ba? Binoykot ng Vatican yung kanyang mga tinatawag na awit. Anong bride? Walang bride dito. Di ba? Binan. Di ba? Sa Revelation chapter 12, sino ba yung galit sa bride? Chapter 12, ang dragon, ang matandang dragon. Diba? Kanyang hinanting at hinuhuli ang babae na nagle-labor. Amen? Type yon mga kapatid, ng tinatawag na bride. Ang bride ay nagle-labor at magluluwal ng isang lalaking anak, si Kristo. Can you say amen? Kaya sino yung mga against sa bride? Sila ay mga antichrist. Hindi antichrist direktang kay Kristo because naniwala naman sila kay Kristo sa masculine. Naniwala sila kasi Kristo noong 33 AD. Pero yung Kristo ngayon na nasa formang bride ay hindi nila i-recognize. They are antichrist. Dahil ang Christ ngayon, feminine. Nakuha nyo mga kapatid, ang Christ ngayon ay ang true church, ang true bride. Kaya any movement, any organization, any institution na against dun sa tinatawag na feminine form ni Christ ay antichrist. Can you say amen? Now, ngayon, alam nyo na kung sino-sino ang mga antikristo. Yung nagsasabi, I hate that pastor, I hate that man, antichrist yun. Diba? Yung gigil na gigil sa word made flesh, sa inyong mahal na pastor, antichrist yun. Diba? Hindi ako masisiyahan hanggat nakatayo pa kayo at hindi kayo nawawasak. Antichrist yun. So, kilala nyo na kung sino ang mga antichrist. Diba? Sa huling kapanahunan. Baka mga kamag-anak nyo pa yan. Diba? Sabi sa message, no human sympathy. Hindi ka pwedeng padala doon dahil ang right hand of fellowship mo ay mensahe. Diba? Kasi gagamitin ng Antichrist ang boycott. Oh, lahat ng kamag-anak nyo, baka may alam kayo na hindi member ng 666, pakitimbre lang. Ituturo yun, mga kapatid. Magbabalimbingan yun because ang mark of the beast ay powerful. May kamag-anak nga ako, lagi kong kadebate yun eh. Napakagaling sa debate noon, laging panalo yun. Ituturo ko sa inyo kung saan ang bahay. Pagturo, buti wala na kayo. Wala na tayo. Yun ang ating pag-asa. Yun ang blessed hope. Kaya identified tayo. Identified ang turo natin. Identified ang mensahe natin. Kilala, mga kapatid, ng Antikristo kung sino ang kay Kristo. Hindi malilingid. Kaya patuloy tayo, mga kapatid, na ibigay natin ang right hand of fellowship dito lang sa mensahe na to. Diba? Walang hiwalayan dito sa right hand of fellowship. Magkaimang problema sa mga material, pera, trabaho, lupa. Sa millennium, bibigyan ko kayo ng lupa. Ikaw magbibigay, Pastor. Si Lord ang magbibigay. Ang maabot ng iyong paningin, iyo. Biruin mo yun. Sukatin mo. Ang marating ng iyong mata, iyo. Lahat ng needs mo pagdating sa millennium, materially. Hindi lang spiritually. Materially, ipagkakaloob sa iyo. Dito man, hindi mo na makuha, huwag kang mag-alala. Meron pang millennium. Ang millennium, hindi eternity. Ang millennium ay literal na ganito. Yun ay space of time. The same ganito. Kasi baka isipin nyo, millennium, baka parang ulap na tayo dyan, pastor. Wala nang pakiramdam. Hindi po. Ang millennium ay literal na earth. I-enjoy natin ang works of our hands. Can you say amen? Ako talaga, ang pangarap ko, rancho eh.
Kaya lang, hindi ipinagkaloob eh. Di ba? Baka sa millennium, magkatotoo. Lalakad ka sa rancho. Lawak. Andun lahat ng mga hayop. Di ba? Kaya lang, sa millennium, wala nang hunting. Ang mga tao doon, vegetarian na. Bride. Di ba? Hindi na siya dumudumi. Wala nang sin sa millennium. Wala nang waste sa millennium. Can you say amen? Lahat ng mga bagay nalilitaw sa millennium, lahat magaganda. Walang pangit sa millennium. Kung dito sa lupa, medyo pangit ka, pagdating sa millennium, guwapo ka. Praise be to God. Lahat ng beauty magmamanifest sa millennium. Sino po mahilig sa beauty? Oh, sa millennium, lahat ng beautiful faces makikita mo. Na bride, ha? Na bride. Hindi celebrity. Na bride. Pero sigurado, ang mga celebrity doon na wicked, wala. Nasa hell. Mga bungal sila ron. Diba? Yung mga bride, yung mga perfect, ando doon sa tinatawag na millennium. Glory to God, mga kapatid. Ang right hand of fellowship, one time na putol. Because of pride. Because of, tawag dito, wisdom, false wisdom. Si Adam and Eve, may fellowship sa Diyos. Binigay ng Diyos ang right hand of fellowship. O Adam, ang kakainin nyo lang ay tree of life. You can eat all trees in the Garden of Eden except the tree of knowledge of good and evil. Kung susundin nyo ako, we have fellowship one with another. Nag-enjoy si Adam and Eve, fellowship sa Diyos, pero one time, mas gusto nila ng ibang, mas higit pang fellowship. Mas kakaibang fellowship kaysa sa fellowship ng Diyos. Yun na po ang serpent. Sabi ng serpent, totoo ba na kayo mamamatay? Hindi totoo yan. Bagkus kayo magiging matalino. At mamumulat ang inyong mga mata. Oras na pinartake nyo tong wisdom na aking binabahagi sa inyo. Sabi ng Bible, the day you eat thereof, that day you die. Kaya, kailan sila namatay? 969 years? No. The day you eat thereof, that day you die. Hindi, buhay naman sila, pastor. Ang tinutukoy doon na death is separation. Pag partake nila ng tinatawag na forbidden fruit or knowledge, sa araw mismo na yon, sila ay separated from God. Putol ang right hand of fellowship. Kahit nakatungtong pa sila sa Eden, nag-iba na po ang atmosphere ng Eden. Nakatungtong pa sila ron. Bigla silang nagbahag, nagdamit. May malisya na. Diba? May hiya na sila. Ano pong nangyari? Sila ay tinaboy sa halamanan ng Eden. Putol ang right hand of fellowship. Hindi na sila maka-cross over. Tignan mo ang tao talaga, di ba? Matapos gumawa ng kasalanan, matapos mag-partake ng wisdom, false wisdom, and at the same time gusto rin nila maging eternal. Di ba? Hindi papayagan ng Diyos na tayo maging eternal sinner. Kaya hinarangan sila doon ng Word of God. Hindi maka-cross over. Ang salita rin ang tumatawag ng ganap na paghiwalay. Hindi naman basta literal na tabak yun. Symbolical yun. Yun ay Word of God. Kaya may mga panahon, minsan, na hindi ka makaka-cross kung hindi ito hayag sa'yo. Diba? Ang isang turo, ang isang unawa, kung hindi ito hayag sa'yo, hindi mo tatanggapin. Yun ang nangyari doon sa Garden of Eden. May mga salitang hindi hayag kay Adam and Eve. Hindi sila makakross sa other side. Amen. Merong two-edged sword doon na nakabantay yung dalawang angels. Kaya may mga time, di ba, na kapag hindi pa time, salita din ang tinatawag na tumatawag ng paghihiwalay. God's Word calls for a total separation from unbelief.
Ay ang ginawa ng mensahe sa atin, 1963, nireveal ang fullness upang lahat ng unbelief sa ating kalagitnaan ma-separate. Pag na-separate na lahat ng unbelief sa ating kalagitnaan, then ma-express natin yung right hand of fellowship. Kasi ayaw ng Diyos na may reservation ka. Ayaw ni Lord na kumakain ka pa sa hapag at dulang ng dyablo. Pagkatapos kakain ka rin sa hapag at dulang ng Diyos, ayaw niya. Can you say amen? Paghanda ka na, iimbitahan ka niya doon sa right hand of fellowship. At doon sa time ng right hand of fellowship, mga kapatid, hindi ka ron papagkukulangin. Diba? Hindi ka niya doon pababayaan. Sa time ng right hand of fellowship, andun lagi siya. Tutok-tok ka pa lang, bukas na pala. Diba? Diba? Napakaganda nun. Tutok-tok ka pa lang, bukas pala. Welcome. And you say, hihingi ka pa lang ng prayer, andyan na kaagad. And you say, hindi naman sabihin natin para yumaman ka, hindi. Yung assistance ng Diyos, hihingi ka pa lang. Uy, andyan na pala ang Panginoon. Solve na agad. Bukas pa naman yung bayaran sa Meralco. Uy, eto na pala. Ngayong gabi dumating. Diba? Ibig sabihin, hindi ka pa humihingi, binibigay na. Hindi ka pa tutok-tok, andyan na siya. Bakit, mga kapatid? Nasa right hand of fellowship ka. Diba? Wala ding anak ng Diyos na pinapayagan niyang mamalimos. Hindi po rin ako naniniwala na anak ka ng Diyos, mamalimos ka, bahay-bahay. Christian po ako, anak po ako ng Diyos. Baka po may maitulong po kayo sa, hindi po papahintulutan ng Diyos sa isang bride na magkaganon tayo. Diba? Kundi ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kapag meron kang right hand of fellowship, diretso kusina ka. Walang harang yun, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. At pinagkatiwala sa iyo ng Ama. Yung pintuan na yun. Pag nagipit ka, nangailangan ka, bukas yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya I hope, naintindihan niyo po ang mensahe. Meron tayong Jeremiah 33:3. Tumawag ka at ikay didinggin. Diba? At bubuksan sa iyo ang durungawan ng kalangitan. Meron tayong direct line. Jeremiah 33:3. Pag ikaw ay nasa right hand of fellowship, mga kapatid, hallelujah, hindi ka madideprive. Diba? Hindi ka male-left behind. Can you say amen? Right hand of fellowship. Kaya, pag nagpatawag, mga kapatid, kagaya ng Haring David, nagpatawag siya ng piging, merong lamesa. Hindi niya naman tatawagin doon yung hindi kasama sa right hand of fellowship. Lahat lang na nasa right hand of fellowship, yun ang ipapatawag ni David. Can you say amen? At doon, i-reveal niya ang lahat ng kanyang mga lihim at sikreto. Kaya sa mensahe din, ganun din, mga kapatid. Hallelujah. Kaya umahantong na tayo doon sa pinrits ni Berbanam, yung communion. Communion means to talk. Can you say amen? Ang tunay na communion, hindi lang para kakain. Iinom ng wine, kakain. No, communion means to talk, to communicate. Diba? Kaya napakalaga ng communication. Diba? Pag tinext kayo ni pastor, si pastor nag-text, mag-reply agad kayo. Huwag nyo na ipagpabukas pa. We need communication. And you say, because we have the right hand of fellowship. Diba? Pag wala kang right hand, bahala ka dyan mag-intay, manigas ka dyan. Wala ka kasing right hand of fellowship. Pero lang kung wala kang panload. Okay yon. Exempted yon. Pero pwede ka makitext. Wala kang lusot. Diba? Kung meron kang right hand of fellowship, tinext ka. Pag si pastor hindi nag-text, hindi makalabas yun, walang load. Diba? Pero pag nakalabas ako, ite-text ko pa rin kayo. Diba? Pag merong right hand of fellowship, hindi ka maglalagay ng in-between na thought.
Di ba? To your sister, to your brother. Yan nga mag-iibigan. Naku, hindi ako naka-text, hindi ako naka-reply kay sweetheart. Di ba? Gulong-gulong, daigdig nun. Maglo-load at maglo-load yun. Bakit? Meron silang fellowship. Meron silang right hand of fellowship. Ganun din sa mensahe, mga kapatid. Pag naka-absent ka, ngayong Wednesday, hindi ka mapakali. Lalo kung Sunday. Di ba? Para kang nalugi ng isang buwan na negosyo. Napakahalaga, mga kapatid, ng right hand of fellowship. Pag nakita mo to, mag-grow ka rito, magmamatured ka sa mga turo at aral, sa mga revelation, at sa needs mo, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kasi, nirespeto mo yung right hand of fellowship. Can you say amen? Malalim pa yan. Diba? Yung hindi natin dito ka-fellowship, hindi ka pwedeng mag-fellowship. Diba? Hindi mo pwedeng patuloyin. Ni pakainin, ni painumin. Sabi sa Biblia, na hindi dala ang turong ito at kalaban ng turong ito, ay hindi ka pwedeng magmagandang loob. Dahil baka mahingahan ka ng kanilang espiritu. Paano, pastor, kung kamag-anak, paabot mo na lang. Kung mga anak yan, o apo mo, bigay mo na lang. Sige, ihatid nyo to doon. Diba? Pero kung hindi ka isa sa pananampalataya, ay hindi na kailangan makita ko pa ang inyong mga pagmumuka dito. You know why? Sabi yun ng Biblia, hindi pwedeng kumain sa hapag na kasama mo. Halika, Jollibee tayo. Family reunion lang. Hindi rin po pwede yun, mga kapatid. Kung hindi ka isa at kalaban ng mensaheng ito. May talata kasi. Di ba? May talata. Kung wala, ganun pala kabigat yun, pastor. Ganun talaga yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya I hope na naintindihan nyo to, meron tayong pag-ibig sa ating kapwa. Meron tayong habag sa ating kapwa. Pero kapag ang mensahe ay kinalaban, wala na po yun. Diba? He that is filthy, be filthy still. At may kakatok sa inyo, galing kami nga Brad, punta kayo rito, mag-iihaw tayo. Neck nyo. Binakbakan nyo si pastor at ang church namin. Pinagsalitaan nyo na masama ang body ngayon, ihaw-ihaw. Kayo na lang ang maihaw. Why? You know why, mga kapatid? Merong sin. Ang sin na yon ay compromising spirit. Dahil pag nag-iyaw-iyaw na kayo, bibira na. Ayan naman si pastor. Nag-aalahas lang yan sa Japan. Buti kung totoo. Diba? Ang dami ko na sanang alahas. So, ganun po mangyayari, mga kapatid. Sa fellowship ng mga hindi matuwid at kalaban sa mensahe, ang pag-uusapan nila, mga kapatid, ay ang ating kapayapaan. Diba? Gagawin nilang tinatawag na kaguluhan. Kaya kung naintindihan natin ang mensahe, alam natin ang right hand of fellowship, how can two walk together except they agreed? Sinamahan mo, baka may common ground kayo. May mystery dun. And you say amen? Kaya nga, ang bride, putol lahat ng association. Diba? Kasi hindi pwedeng pagpalain ka, madamay na pagpalain ang tinatawag na Antichrist. Hindi pwede. Kaya putol ang tinatawag na association doon. Lahat. Transaction, putol. Di, pastor, may bentahan kami. Ididil niya. Ay, hindi rin po pwede. Hindi pagpapalain. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya, huwag nyo na sa akin paalam. Ayan, ngayon, alam nyo na yan. Can you say amen? Kung gusto nyo tumulong, loved ones yun, ipaabot nyo na lang. Diba? Dahil ganun po ang pahiwatig ng mensahe. Ganun ka-stricto. Yung tinatawag na right hand of fellowship. Diba? Ganun natin pinapahalagahan, ganun natin sinasagrado, mga kapatid, ang meaning ng tinatawag na right hand of fellowship. Kaya sabi nga sa meeting, ako mula nun, may body.
Hindi ako pumunta sa kaliwa o sa kanan. Hindi ako sumimpatya kahit kaninong grupo dito sa end time, kundi dito lang sa body na to. Binigay ko ang aking buong full support. Pag camp meeting, lahat ng membro ko, dadalhin ko dyan. Pag may contribution, lahat na magagawa namin, gagawin namin. Because I love this body. Pero hindi ko rin matatanggap at ma-acknowledge yung tinatawag ng mga ministro na balimbing dito sa mensahe na ang kanilang pakikisama ay hindi totoo. Mark them that cause division among us. Can you say amen? Pag namarkahan ka na, ganun ka na. Si Pastor Alan, matindi rin. Ito ang aking mga kabady. Nakasama ko lang dito sa mensahe. Hinihintay ng taong kausap niya na madinig pa, hindi binanggit. Kasama ko lang si Batak, si Carlos, si Oscar, inisa-isa ni Pastor Alan, si Romy, si George, si Arman, si Pardilio, tsaka si Yap. Si Pardilio, si Yap, hinihintay niya yung pangalan niya, hindi binanggit. Yun lang. Grabe kayo. Sabi nga, binakbakan si Pastor Alan. Revelation ko yun. Yun lang. Sila Monsanto, sila Delpin. Binanggit niya yung mga tunay na body talaga. Iniintay niya, hindi siya binanggit. Wala, minarkahan ako. Wala pong magagawa tayo. Mark them that cause division. Sabi ko, ang tapang mo, Pastor Alan. Pala galit na galit sa iyo yung mga grupong yan. Wala tayong magagawa, Pastor. In-identified ko talaga kung sino yung kabady ko. At dito din sa atin, mga kapatid, yung tunay nating kabady, yun yung nagpapahalaga, yun yung nagsusuporta dito sa atin sa church, yun yung regular member dito sa church, supporter, tither, giver, they are the regular member. Sila yung may right hand of fellowship dito sa katawan na to. Sila yung nagpapahalaga sa gawaing ito. Sila yung tinatawag na tumatayong haligi sa church na to. Yung mga regular member, sila yung mga haligi. Sila yung may right hand of fellowship. Pasilip-silip lang. Nandiyan pa ba kayo? Wala yun, mga kapatid. Sympathizer lang yun. Pasilip-silip lang. Magaya siya doon sa Trinitarian, meron doon, magtatapos na ako. Nandun kami sa PPEC, meron membro yung Trinitarian yata, JIL. Biglang sumimba. Morning tayo. Pagpasok sa loob. Nahalata niya, wala siyang kilala kahit isa. Sabi niya, Brad, taga saan ka ba? JIL po ako eh. Dito po ang church namin. Wala na po ba sila rito? Bakit, Brad? 3 buwan na ho ako hindi nagsisimba eh. Wala na, Brad. Labas eh. Wala na. Bumalik ka sa hapon. Ang schedule nila, hapon. Diba? Ganun, pag ikaw ay hindi ka talaga bona fide member o regular member, diba? Pupunta ka sa church. Asan sila linggo-linggo ah? Ay, hindi ba na-announce ni pastor? Andun tayo sa, sa hopyaan. Diba? Kaya kung regular ka dumadalo, Wednesday, Sunday, masusundan mo. Can you say amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. I hope naintindihan nyo ito ating mensahe. Malalim pa yan. Malawak pa ang tinatawag na meaning niyan. Diba? Yan tinatawag na right hand of fellowship. Sa ibang mga panahon ay duduktungan ko yan. Diba? Yung lalim ng tinatawag na right hand of fellowship. Can you say amen? Mas mahalaga to kaysa sa dugo. Mas mataas ito kaysa sa relationship na physical sa kamag-anak mo. Kaya nga sabi ni Jesus, sinong nanay ko? Sinong tatay ko? Anak naman, ang tagal na natin din nagkita. Sinong nanay ko? Sinong mga anak ko? Ang nanay ko, ang tatay ko at mga kapatid ko, yung sumusunod sa aking ama. Yung may right hand of fellowship sa church. Iyon ang tunay kong mga kapatid. Can you say amen? Iyon, malinaw, di ba?
Sino yung tinatawag na tunay niyang mga kapatid? Sasabihin ng mga loved ones natin minsan, yan ang hirap sa inyo, mas mahal niyo pa yung mga ka-brother ninyo, yung mga ka-sister ninyo, kaysa sa amin. Dahil yun ang totoo. Yun ang right hand of fellowship. Can you say amen? Word is thicker than blood. Diba? Mas malapot ang mensahe. Ang mensahe ang turo kaysa sa dugo. Diba? Kasi yung dugo, panlupa lang yun na relationship. Pero kung yan ay bride, i-win mo yan. I-claim mo ang iyong mga loved ones. Dahil sila hindi magsasalita ng laban sa inyo or against sa inyo, sila ay magte-take side sa inyo. God bless you all. Tayo po tumayo at tayo manalangin. May mga prayer request po tayo. Ipasa natin ngayong gabi.